Siguradong di makakatayo.金子選手、55.3、ジャスト。Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So handang-handa na ang ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na sagupain itong si Saul Sanchez ng bansang Mexico. Ayon mismo kay Cuadro Alas noong nasa Pilipinas pa siya ay kaya lang naman siya dadayo sa baluarte ng mga Hapon, ang bansang Japan para bugbugin si Saul Sanchez sa darating na October 13, 2024 at ipakita ang kanyang tapang sa baluarte ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Makikita na nga dito na talagang tigang-tiga na ang kanyang katawan, kondisyon na at halata na kuha na niya ang tamang timbang dito. Habang si Saul Sanchez naman ay bihira lang magpakita ng training session at mga sparring session nito, na halatang halata na naghahanda ito ng maigi para sa kanyang laban kontra John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay marami pa rin ang naniniwala at kumpiyansa na mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa laban nila ni Saul Sanchez. Sanay na din ang mga tagahanga ni Cuadro Alas na tuwing dadayo siya ng ibang bansa para lumaban ay hindi pa ito nabibigo simula 2018 hanggang 2024, ay wala pa itong talo sa kanyang mga laban. Kaya magtiwala lang sa ating pambato na si John Riel Casimero na matatalo niya itong si Saul Sanchez. Para muling mabuksan ang pahina ni Naoya Inoue kontra John Riel Casimero at magtagpo na sa ibabaw ng boxing ring itong si John Riel Casimero at Naoya Inoue, para magkaalamanan na kung sino talaga ang tunay na malakas at tunay na halimaw sa bantamweight division. Cuadro Alas! Superstar Casimero! I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang update kay John Riel Casimero, tatalakayin natin yan. So kasalukuyan ngayon sa bansang Japan si former 3 World Division Champion John Riel Casimero, kung saan ay kasalukuyan itong nag-e-ensayo at nagpapalakas ng katawan para sa kanyang nalalapit na laban, kontra sa Mexican boxer na si Saul Sanchez, na magaganap sa October 13, 2024 sa bansang Japan, at kanina lang ay pinasilib ng angas ng Pinas John Riel Casimero, ang part 2 ng kanyang sparring session, kontra sa isang boksingero ng bansang Japan, kung saan ay tumiklop pagkatapos matamaan ng isang superpower body punch ni Cuadro Alas. Sa sobrang lakas na ni John Riel Casimero ay hindi na niya ito napigilan kaya nakatikim ng isang solid body shot ang kasparring niyang hapon. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got. Habang ang kanyang katunggali naman na si Saul Sanchez ay nanatiling tahimik at kalmado, tungkol sa kanyang mga ensayo, ngunit ganun pa man ay panigurado na naghahanda din umano ng gusto itong si Saul Sanchez, na titiyakin na magugulat ang former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng boxing ring. Kaya delikado ang sitwasyon ngayon ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez. May kasabihan nga ang matatanda na ang mga tahimik na tao ay ang mga nakakatakot. Kaya ano sa tingin nyo guys, magugulat kaya si John Riel Casimero dito sa kalaban niyang si Saul Sanchez or si Saul Sanchez ang magugulat sa lakas ni John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So naguluhan nga dito umano sa una ang Japanese promoter ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, si Masayoki Ito, ng Treasure Boxing Promotion, kung sino ang gawin nilang main event sa darating na October 13, 2024. Meron kasing last 3 fights sa last card, kahit sino daw sa tatlong ito ay pwede maging main event, dahil puro ito former world title,
Isa rito ang laban Yakinori Uguni versus Philippos Natamwa, at dahil kilalang kilala itong si John Riel Casimero sa bansang Japan, dahil sa pagkakaugnay niya umano sa current undisputed N4 World Division Champion Naoya Inoue, ay napagkasunduan ng Treasure Boxing Promotion na gawing main event itong laban John Riel Casimero versus Saul Sanchez. Dahil ang plano kasi ng Treasure Boxing Promotion at maski sa kanilang description ay Road to Naoya Inoue, dahil kapag nanalo dito si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez ay pwede pa makalaban ni John Riel Casimero si Naoya Inoue. Ngunit kapag ito naman ay natalo ay wala na daw mangyayaring laban sa pagitan ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kaya sana maipanalo dito ni John Riel Casimero ang laban niya kay Saul Sanchez ngayong darating na October 13, 2024. Para mabuhay muli ang inaasam ng karamihan na laban sa pagitan ni Naoya the Monster Inoue kontra John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas. Kung ating matatandaan na sinabi ni John Riel Casimero sa Treasure Boxing Promotion sa pamamagitan ng virtual press conference dito kay Naoya Inoue, ayon kay John Riel Casimero, natatalonan niya si Saul Sanchez at isusunod niya si Naoya Inoue. At naging viral at usap-usapan agad ito sa bansang Japan. Karamihan din kasi ng mga Hapon ay gusto makita ang laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kaya gusto ng mga Hapon na ipanalo ni John Riel Casimero ang laban niya kontra Saul Sanchez. Ayon din sa Treasure Boxing Promotion, nagbigay sila ng prediction sa laban Saul Sanchez versus Casimero, at Yakinori Uguni versus Natamwa. Ayon sa TBP ay mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero, maari daw ito humantong sa knockout or decision making, na magiging pabor sa ating pambato na si John Riel Casimero. Dahil ang tanging pag-asa daw ni Saul Sanchez dito ay kailangan niya ma-knockout itong si John Riel Casimero. Ang prediction naman ni Masayuki ito sa laban Uguni versus Natamwa, ay mananalo daw itong si Philippos Natamwa kontra Yakinori Uguni. Dagdag pa ng TBP na imposible na ma-knockout ni Saul Sanchez si John Riel Casimero, dahil napakatibay ng depensa nito pagdating sa dikitang labanan. Dagdag pa ni Masayuki ito, ay hanggang 5 to 6 round lang tatagal ang laban Saul Sanchez versus Casimero. May live din si Jason Casimero, tungkol kay Jerry Marshall at Memo Heredia. At sasagutin na natin yung sinabi ni Calvo. Si Calvo, si Jerry Marshall, ito po yung sinasabi niya na yung kabila daw guys ay kinuha daw nila na conditioning coach si Memo Heredia. At kami naman doon guys, wala na mga problema doon. Hindi naman kami natatakot kahit sino pa yung nagturo ng conditioning coach niya. Kahit sino pa yung conditioning coach ni ni Raul Raul Sanchez, Saul Sanchez. Hindi kami natatakot kahit sino pa. At yung sinasabi nila na kinukuha daw yung conditioning coach daw nila ay si Memo Heredia. Ito lang masasabi ko sa iyo, yung masasabi ko sa iyo, matandang mutaon, Jerry Marshall. Ang masasabi ko sa iyo, hindi kami natatakot kay Memo or kung sino pa man yung conditioning coach ni Raul. Ha? Kayo lang, alam nyo ba? Kayo lang yung natatakot doon. Bakit tinatakot nyo kami? Kayo lang natatakot noon kay Memo Heredia. Alam mo ba yon? Natandaan mo pa ba? Nung magtapat sana si Casimero at Tunairi at nag-request kaagad kayo ng bada-bada. Di ba? Kayo yung natatakot doon kay Memo. O kung may sino ba yung conditioning dyan, wala kaming paki. At di ba sabi nyo si Memo. At kung matatalo namin yan si Saul Sanchez, para na rin natin tinalo si Kuya Luz lang tumalo kay Memo Heredia. Di ba? Pero wala pa namang laban. Kung maalala nyo na dinepensahan ni Milan Mel Indo itong Casimero brothers sa mga haters at nagkaroon din ito ng sparring kay Cuadro Alas It's My Boy. Sabay-sabay nating panuurin. Super defense, super offense, anak. Super defense, super offense. Patay na. Bilib pa lang siya. Ito bilib mo. Ang dami siya. Ang dami na. Mas na, nanigot? Ito.
Tugot ko, duot lang po. Duot lang. Patay na, target na. Patay na. May target na dyan. Tumira na. Patay na. Ay, suling. One minute. Work. Patay na guys, nakuha na. Kaya yung after ko na 1, 2, 3. Patay. 30 seconds. Sintap eh. Ten seconds. Pag ako kabre. Karita. Dagdag pa sa ating mga balita. So matapos ang pag-aatake at sunod-sunod na pag-aangas ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa tila pagkalampag muli at paghahamon sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka The Japanese Monster at sa makakalaban nitong darating na October 13, 2024 na si Saul Sanchez. Ay tila hindi na nakatiis itong si Saul Sanchez at ito ay bumanat din kay John Riel Casimero, na tila wala siyang nararamdamang takot sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon kay Saul Sanchez ay aabangan daw ng Casimero fans ang laban nila na magaganap sa bansang Japan. Papatumbahin daw niya talaga si Cuadro Alas John Riel Casimero, matipid ang mga banat ni Saul Sanchez, na tila doon siya magsasalita sa ibabaw ng boxing ring sa pamamagitan ng kanyang performance. Dahil sa totoo lang ay gigil na itong si Saul Sanchez na makalaban si John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. At hindi rin nagpapaapekto itong si Saul Sanchez sa anumang pag-aangas at mga sinasabi ni John Riel Casimero sa lahat ng social media platform. Dahil ibubuhos niya di umano ang kanyang mga sagot sa pamamagitan ng kanyang performance sa ibabaw ng boxing ring sa October 13, 2024 sa bansang Japan kontra John Riel Casimero. Sa ngayon ay pusposan na talaga ang pagtitraining ni Saul Sanchez, bilang paghahanda sa laban nila ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon naman sa mga prediction ng karamihan ay kung hahayaan daw sumuntok ni Saul Sanchez itong si John Riel Casimero at hindi ito mag-ingat ay tiyak may kalalagyan dito si John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay nakadepende yan sa katawan ni Saul Sanchez kung ano ang magiging reaksyon sa mga suntok ni John Riel Casimero, kapag ito ay natama ng super combo power punches. Kung sakali na makakaya ng katawan ni Saul Sanchez ang mga suntok ni John Riel Casimero ay tiyak na matatalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanilang laban. Dahil kung makikita mo ang mga previous na laban nitong si Saul Sanchez ay marami talaga itong banibitawan na mga solidong suntok. At kung sakali na hindi kayanin ni Saul Sanchez ang lakas ng suntok ni John Riel Casimero ay tiyak yun ang kauna-unahan niyang tulog sa ibabaw ng boxing ring. Dahil maraming nakakaalam sa galawan nitong si Saul Sanchez base na rin sa mga previous niyang laban, dahil palagi na lang itong naka-defense mode kapag ito ay sinusugod ng kanyang kalaban. Tungkol naman sa laban niya kontra Jason Maloney ay hindi nga nakapagpigil si Timothy Bradley na mapakomento. Ayon sa kanya si Saul Sanchez ang tipong maingat makipaglaban, at ang madalas na pasugad lagi ang galawan nito at ipiti ng kalaban para makapagpatama siya ng solidong mga suntok. Dapat fully good kondisyon itong pambato natin na si John Riel Casimero, dahil kung hindi ay tiyak na lilitao ang pagiging hingalin niya dito, na maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ngunit ganun pa man ay aabangan na lang natin sa darating na October 13,
2024 ang mangyayari na laban sa pagitan ng dalawang mandirigma na si former Free World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero laban Saul Sanchez. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn. Dagdag pa sa ating mga balita. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So halos naging mga panalo ng mga Hapon laban sa mga boksingerong Filipino, ay bodega lagi ng mga Pinoy ang palaging punt area. Magmula kay Jonas Sultan, Marlon Tapaliz, at ang pinakabagong biktima ay si Vincent Astrolabio na pinalasap ng isang mandirigmang Hapon na walang iba kundi si Junto Nakatani kamakailan lang. Goes Astrolabio. Wow, look at that shot. Ngunit may isang Filipino na boksingero na hindi tinatabla ng anumang suntok sa bodega, dahil ang bodega nito ay malabakal ang tigas, at mas pinatibay pa niya, siya ay walang iba kundi si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. At lahat ng mga nakalaban nitong Hapon ay kanya lang tinapos, at pinahirapan ng sobra-sobra. Gaano na nga ba kalakas ang bodega nitong tinaguri ang Angas ng Pinas Cuadro Alas John Riel Casimero? Isa rin sa kinakatakutan at iniiwasan makalaban ng Hapon na sina Oya Inoue itong pambato natin na si John Riel Casimero. Ganito sinakop ni John Riel Casimero ang bansang Japan, sa pamamagitan ng pagtalo nito sa kanyang mga nakakasagupa. Magmula kay Kenya Yamashita. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine.
In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Rai Akaho at I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. At Yakinori Uguni na naging tabla, ngunit malinaw na malinaw sa video na talagang walang headbutt na nangyari, kaya para sa mga Filipino at sa ibang Casimero fans ay panalo talaga dito si Jonriel Casimero. 美ボディさらにキックリーダー思いっきり振っていったさあさらにここでまとめるかしかし一方頭を下げられたタイツ小木リードストレートしかし右キックカシメルが前に出ますカシメルが小木を今ロープに背負わせそして応援選手もしっかりともらうという感じも出ますね。そうですねまず序盤の見どころどういったところでしょうか山田さんはいミドックって言いましたがその右だ右だボディストレートその時にした後を注意しないといけない右フックです左フック強打で右フック右までそしてここでまとめていくか前になるカシメロ選手は気合い入ってますからねカシメロの勢いを通している右フックカシメロ右フック振ってった右までそして左フック右フックちょっと動きが止まった小栗さあ右フックしかし出る今度はカシメロも少し前に出ましたボディストレート左フックを放っていきます頭を下げる右フックだ右フックを放っていった左アッパー右アッパーシシゲル返した奥に返しましたワンツー右ストレートカシメロのコールが襲いかかっていきますカシメロ左フックだちょっと足に来てるかもしれないですねあそうですかコツコツ当てていますからね左フックカシメロしかし伸びましてますけどね左フックちょっとバランスを崩した顔に左フックですラウンドは残り15秒になりますおっと右フックこれは避難した危ないところです右フックそして左フックを放っていきますカシメロにワンツーを放っていったところで第3に浴びせることができるのか左フック右フックだ右フックを放っていきましたここでワンツーNgayong darating na October 13, 2024 na ay sasagupain niya ang former world challenger na si Saul Sanchez, bilang paghahanda ay pinalakas lalo ni Jonriel Casimero ang bodega nito. Gaano na nga ba katibay ngayon ang bodega ng ating pambato? Ito guys panoorin natin sabay-sabay at kayo na po ang humusga kung gaano na nga ba katibay ang bodega nito. Alright. Next. Chab. Talo kay no, kaya ino yan. 10, 9, 10, 10. Ganyan pag pamassage ka, ganito lang yung masa dito sa planeta Nelson. 1,